kami ay nagpapasalamat sa inyo at kinikilala ang inyong pagiging Panginoon na nakaluklok ngayon diyan sa inyong trono. At ang aming Panginoong Kristo ay nasa inyong kanan na pinangungunahan at ginagabayan ang kanyang iglesia. At isa sa pinakamahalagang gampanin ng iglesia ay ang pangangaral at ang pakikinig nito. Kaya alam namin na nakatunghay kayo. At kung ang kalooban ninyo ay hindi bumalik ang inyong salita ng hindi i-accomplish ang pakay nito, ay dalangin namin na tunay nga na kumilos kayo upang ang pakay ninyo sa pagpapakawala ng inyong salita ay mapangyari. And that is to grow and to encourage your people. At dalangin namin na makita namin si Jesucristo upang maging kawangis namin siya. At dalangin po namin na kayo po ang maluwalhati sa lahat ng mga bagay na ito na magta-transpire ngayong mga sandaling ito. Salamat po, dalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating text po ay nandun sa Acts chapter 6, verses 1 to 7. Makita natin dito sa kasalukuyan ng iglesia ay namamayagpag na hindi kaya itong pigilan ang paglago nito sa double persecutions na naranasan nila. Mas dumami ang mga disciples in spite of that, and even yung inner sin doon sa camp, which is yung kasalanan ni Ananias and Sapphira, ay hindi nakapagpigil sa paglago ng iglesia. At this time, ay susubukan ng kaaway na pigilin ang paglago ng iglesia by using even the growth of the church. At dito ay makikita natin na dahil sa growth na ito, magkakaroon ng human limitation na may mapapabayaang ministry at ikakapitalize yun ng kaaway para pigilan ang napapalapit na misyon palayo papunta sa Judea hanggang sa makarating sa Samaria at sa the uttermost part of the earth, itong ministry ng iglesia. Kaya makita natin dito, ano mangyayari? Ang iglesia ba ay hihinto? Mahahati ba siya? Matutuloy ba ang paghahati ng Hellenistic Jews at ng mga Hebrews? Or mamamayagpag ang iglesia? Well, makita natin dito ang isa sa key component para ang iglesia ay magpatuloy in unity, and that is to choose ministers. Choose able men who would help focus the ministry and also would help for the temporal matters of the church. Yun po yung ating makikita sa ating text. Tingnan natin yung ating text sa Acts chapter 6, verses 1 to 7. Now in these days, when the disciples were increasing in number, a complaint by the Hellenists arose against the Hebrews because their widows were being neglected in the daily distribution. And the 12 summoned the full number of the disciples and said, "It is not right that we should give up preaching the word of God to serve tables. Therefore, brothers, pick out from among you 7 men of good repute, full of the Spirit and of wisdom, whom we will appoint to this day, or this duty. But we will devote ourselves to prayer and to the ministry of the word." And what they said pleased the whole gathering, and they chose Stephen, a man full of faith and of the Holy Spirit, and Philip, and Prochorus, and Nicanor, and Timon, and Parmenas, and Nicolaus, a proselyte of Antioch. This they set before the apostles, and they prayed and laid their hands on them. And the word of God continued to increase, and the number of the disciples multiplied greatly in Jerusalem. And a great many of the priests became obedient to the faith. Well, dito sa bagong episode na ito ay makita natin ang isang napakagandang bagay. Nakapaloob yung episode na ito ng conflict and then solution. Nakapaloob ito doon sa kwento ng pagtatala ni Luke ng patuloy na paglago ng iglesia. Kumbaga, naka-bracket. Yung verse 1 is, makita natin, inumpisaan ito ni Luke doon sa pagsasabi na, now, in these days when the disciples were increasing in number. Kumbaga, pinagpala ng Panginoon ang iglesyang ito by numbers, and then, bago matapos or pagkatapos ng text na ito,
ay makita natin doon sa verse 7, and the word of God, tama ba? 7, yeah. And the word of God continued to increase, and the number of the disciples multiplied greatly in Jerusalem. So we can see here yung, kumbaga, boom, kumbaga, paglawak ng gawain ng iglesia. Kumbaga, dumadami ang mga mananampalataya despite all of these circumstances na kanilang pinagdaraanan. And we can see here that truly Christ is reigning and He is now overseeing His church. At kung ano man ang ibato ng kaaway, even dissension, even discord among the brethren, ay hindi kayang pigilan ang paglago nito. Basta ang iglesia ay willing to adjust, willing siya to make necessary, wise, biblical measures na ibibigay ng banal na spirito sa kanila. Kumaga, ito yung key dito. Ang pinaka-focus dito, hindi yung problema sa loob. Yes, merong problema sa loob, pero ang gustong ipakita dito, how this church grew despite of this problem from within. Talagang pinagpala ng Diyos ang iglesyang ito sa bilang, nagkaroon ng harvest sa Jerusalem. So, nagkaroon ng harvest, di ba? Ang reklamo ng mga religious leaders sa kanila is, pinuno ninyo ng inyong katotohanan ang templo at ang buong Jerusalem. Kumbaga, namayagpag. Saan ka pumunta, the talk of the town is the resurrection of the Lord Jesus Christ. At wala nang ibang mapuntahan ng religious leaders na kung saan pwede silang mag-convene na hindi nila maririnigan tungkol sa muling pagkabuhay ni Jesucristo. Napuno. Kumbaga, overflowing ang ministry ng iglesia at this time. So, talagang nagkaroon ng harvest sa Jerusalem. At yung nangyayari dito, it is a picture of what will happen na binanggit doon sa Revelation chapter 7, na full harvest, na from all people will be a great gathering around the throne of God. Nandoon, ito yung foreshadowing ngayon, nangyayari na dito. Makita natin, di ba? Bilangin lang natin, tansyahin natin gaano kadami ang mga tao dito. Kasi doon sa unang pagtatala ni Luke, doon sa chapter 2, verse 41, sinabi doon, merong 3,000 souls that were added to them. So, 3,000. And then doon sa chapter 2, verse 47, just 5 or 6 verses lamang after that ay binanggit ni Luke. And every day, the Lord added to their numbers those who were being saved. So, araw-araw pang may nadadagdag doon sa 3,000 souls. And then, doon sa chapter 4, verse 4, but many of those who heard the message believed, and the number of the men came to about 5,000. So, may 5,000 men lang ito, at hindi pa itinala yung kanilang mga anak na mga adult na at naniwala kay Kristo. Hindi tinala kung meron silang asawa, may kapatid ba sila na babae. So, just counting the men ay 5,000 ang dadagdag sa kanila. So, araw-araw na dadagdag, and then this one-time harvest, yung 5,000, and then dito sa chapter 5, they cannot now give numbers. Hindi na nila kayang bilangin kung ilan. Sinabi na lang, believers were added to the Lord in increasing numbers, multitudes of both men and women. So, approximately, sabi ng mga commentators, nasa around 20,000 na ang bilang ng mga mananampalataya na nandito. So, gaano kadami yon? Kumbaga, mega church na ito. At dapat lang na ipagpasalamat ito sa Panginoon itong paglaki ng iglesia. Hindi naman tayo against sa mega church na hindi tayo against sa numbers. We are against sa numbers na ang pakay ay magparami lang, walang quantity, walang quality yung teaching. We want numbers dahil yun ang kagustuhan ng Panginoon, to save people from all tongues and tribes and nations. Gusto ng Panginoon ng numbers na totoong mga disciples. At this time, tinawag ang mga
mga believers as disciples. So, ibig sabihin, they are increasing but they are all learners of Christ. Mga disciples, mga tagasunod, mga tagapakinig ng salita ng Diyos. Really, they are drawn because of the preaching of the Word of God. So, dapat lang talagang ipagbunyi whenever the church is growing in numbers. Ipagbunyi ito as long as what they are going to, bakit sila bumabalik sa iglesia at bakit sila nagiging member ng iglesia is because of the preaching of the Lord Jesus Christ. Yung preaching tungkol kay Hesus Kristo. Yung expository preaching. Ngunit, kaakibat ng paglagong ito, and we know this, kaakibat ng paglagong ito ay yung pagkakaroon ng problema. Nagkaroon ng reklamo mula sa mga Hellenistic Jews laban sa mga Hebrews kasi napapabayaan na ang kanilang mga babaeng balo sa pang-araw-araw na distribution ng tulong. So, yung pang-araw-araw na distribution ng tulong, it seems na nagkaroon na talaga ng ministry ng collection and then distribution, daily distribution. So, meron ng ministry na kumikilos, but at this time, because napakarami na ng mga widows, hindi na lahat nabibigyan. At ang nangyayari is naha-highlight yung mga Hellenistic Jews na mga widows, napapabayaan na sila. Sino ba yung mga Hellenistic Jews? Sila yung mga Greek-speaking Jews from the dispersions who got saved and chooses to settle in Jerusalem because of their newfound faith. Well, may kasabihan kasi sa mga Hudyo na sila lang na mga mamamatay sa Jerusalem, sila lang yung makakamit yung pangako ng Panginoon. Kaya may kasabihan din na sabi-sabi na pag namatay ang isang Hudyo sa foreign land, kailangan niyang gumulong papunta sa ilalim ng lupa, papunta sa Jerusalem, just to be with the people of God. So, karamihan sa kanila, hindi pa man sila mananampalataya, mga Hudyo lang sila na nakikipilgrimahe. Kapag sila ay nagiging widow, bumabalik na sila doon sa land nila. Lalo na kapag during yung twilight ng kanilang mga buhay. Dahil nga gusto nila mamatay at mailibing sa Jerusalem. Kaya napakarami nito. Ang dami pang naniwala kay Hesus Kristo, naligtas, napunta sa iglesia, and those Hellenistic Jews ay this time napapabayaan sila. At yung mga Hebrews, sila yung mga Aramaic-speaking Jews, mga natives ng Jerusalem, nabuhay na sila doon sa Jerusalem. Pero ang issue, hindi ito division over language barrier o kaya doctrinal issue. Walang binanggit si Luke na division kasi magkakasama sila. Kasama sila doon sa nag-break ng bread, nagkaroon ng devoted continually, nagkaroon ng fellowship sa isa't isa. They belong to that yung unang pagtatala na walang problema. Nagkaroon ng harmony. It so happened na meron ng neglect, meron ng napapabayaan. Na dahil dumarami na sila, napapabayaan na yung kanilang mga widows sa rasyon ng pagkain. So this is just a natural tendency na pangyayari, hindi ito walang kasalanan, hindi ito dahil sa isang kasalanan, kundi dahil sa human limitation. Hindi pabaya ang mga apostol, ngunit hindi na nila kayang gampanan ito lahat dahil 12 lang sila, 20,000 na ang mga tao, at kung sabihin mang 1% lang ang widows nito, that's still 200 people. Hindi mo kayang puno dito ang pagkasya dito ang 200 widows dito sa ating bulwagan. Papaanong mapagbibigyan at mararasyonan lahat yon ng mga 12 apostol. So, there is a human limitation that is in play here. At dito ay makikita natin yung pag-usbong ng grupo na binubuo ng 7 kalalakihan upang makatulong sa iglesia. Ito yung makikita natin dito, yung pagbuo
ng 7 ministers. Ang 7 ito ay hindi tinawag ni Luke na deacons at hindi sila inordinahan sa office. Sila ay kinomisyon para sa isang specific na gampanin. Well, hindi binanggit kasi dito, they are deacons. At maaring ito ang magiging pattern ng office ng deacon, ngunit for the sake of fairness sa text at para maging mas applicable ito sa ating lahat, let me call them exemplary servants na able at willing na tulungan ang pastor at ang congregation. So, at this moment, kinakailangan ng iglesia, nag-e-expand, dumadami ang pangangailangan, kinakailangan ng mga ministers, kinakailangan ng mga tao na gaganap dito. Kung gusto niyo tawagin sila mga deacons, okay lang. Pero dahil ito ay hindi tinawag ni Luke na mga deacons, so we can apply this to us. Na pinapakita ni Luke dito kung papaanong yung pagkakaroon ng 7 kalalakihan na ito ay napigilan ang division at nagtuloy-tuloy ang paglago ng iglesia. Ganon din sa iglesia na katulad natin na relatively hindi i-compare man dito, wala man sa kalingkingan ng paglago ng iglesia sa Jerusalem ang ating paglago, pero nonetheless, nagkakaroon ng pagdami, nagkakaroon ng pangangailangan, nagkakaroon ng may nakikitang kailangang gampanan, and there's is somebody na kailangan mag-step up para sa gampanin na kailangang gampanan. The duty. Pag sinabing duty, yung binanggit dito na that we may appoint to this duty. Yung duty is yung, kumbaga, gampanin because there is a need. At kung ang iglesia natin lumalago, hindi pwedeng walang need. Kaya ang pinaka-mensahe na gusto nating makita dito is yung willingness ng iglesia to unite and to choose men or to volunteer themselves, to volunteer ourselves into a specific ministry na nakikita natin kailangang mapunan. So that's the message. One way to address the need of a growing church is to have exemplary servants who are able and willing to assist the pastor and the congregation. Well, I included that yung the pastor dahil sila naman talaga ngayon yung nangangasiwa sa pangangaral at pananalangin. Sila ngayon yung nagpapatuloy ng gawain ng mga apostol na nakikita natin dito sa ating text. So isang paraan para punan ang pangangailangan ng lumalagong iglesia ay ang magkaroon ng mga huwarang lingkod na kaya at may nais na tulungan ang pastor at ang miyembro. Kailangan dito ng volunteerism. Kung sino ang may kakayanan, sino ang willing, sila yung gaganap, sila yung gagawa. Ganon nag-ooperate ang iglesia. Hindi lahat ay dapat ilagay doon sa ministry na yon. Sino lamang yung may kagustuhan. Kung titingnan natin yung mga pangalan ng mga 7 ito, mga Greek-speaking, mga Greek names ito. So, most likely, nilagay sila doon because they know how to handle itong mga Greek people na ito, itong mga Hellenistic Jews na ito. It's because they know what they would do and they want what they are doing or what they are supposed to do. So, yung volunteerism ang pinapakita dito. And that's one way to address yung need ng growing church. Kinakailangan merong magbo-volunteer, kailangan merong itatouch ng banal na spirito ang puso at mabiburden dun sa ministry na yon. Aminado ang mga apostol na hindi nila kayang gampanan lahat. Kaya hindi na nila pinagtanggol yung sarili nila dito. Tinanggap nila yung reklamo at itinuro nila itong legitimate na concern. Hindi na sinabi, okay, dito na lang kami, pero pabayaan muna natin yan. Yung ginawa nila is, we need to prioritize yung calling namin, pero we will appoint men to do these things. So, kinilala nila na hindi lang sila ang may kaloob sa iglesia. There were certain men in the church
that can do these things. Hindi lang sila. We can see here, originally, ang ministry pala ng iglesia, kahit na manding, under pala sila ng leader ng iglesia. Under pala sila ng pastor. Nasa oversight ng pastor. It so happened that they cannot do this, kaya kailangan nila na i-delegate ito sa mga deacons, sa ibang mga tao na gagawa ng mga bagay na ito. Kaya we can see yung pangunguna ng mga apostol dito. We can see here yung pattern na ang leader, ang ruler talaga ng iglesia, ang rule, nandun talaga sa mga pastor. Nandun talaga at ang iglesia ay nag-a-agree, nagko-convince sila, pero ang huling say ay ang mga pastor. We can see yung ganong interplay dito na napakagandang tingnan natin para magkaroon ng kaayusan sa iglesia. So, finance man yan, o paglilinis man yan, under yan ang ministry ng pastor. It so happen na dinelegate na lang dahil hindi na yun ang focus ng gawain ng mga pastor. So, lahat, it would be answerable doon sa leader. Kaya nga mga deacons are assistants, official assistants. So, whoever you are, deacon ka man, or minister ka man, or servant ka man, ay na-under ka ng pangunguna, of course, ng Panginoong Jesucristo, at syempre, ng leadership ng pastor. Kailangan may ganong chain. Kasi even though we are organism na talagang tayo ay lumalago, pero kailangan pa rin ng structure. We are still an organization in one sense. We need structure. Kailangan meron tayong sinusunod na structure, and that structure should be biblical. At makita natin yun dito. Kaya, inutusan nila ang congregation na pumili ng 7 lalaki para pumuno sa kakulangan ito. Ito ang kailangan ng iglesia. Mga tao na willing punuan ang anumang pangangailangan na kaya ng kanilang kapasidad na punuan. Kumbaga, ika nga ng ating pastor, yung unang preaching niya is, the church needs extension wires. When it is in the expansion, at nandoon yung pangangailangan na mga ministry, there should be people who acts like extension wires, who would fill up the gap na kinakailangan. Meron ditong sharing of ministry. At makita natin yung humility ng mga apostles dito, na they accepted their human limitation. So, pito lang ang mga lalaking ito. Hindi nila kakayaning gawin ang lahat ng task na ito, kaya malamang na magde-delegate pa rin sila ng mga tao na mangongolekta at araw-araw na magdi-distribute ng tulong. Presumably, hindi sila yung actively or sila lang yung kikilos para mag-distribute. Sila yung mag-oversee ng gawain na ito at magde-delegate sila ng mga tao para sa pagdi-distribute ng tulong na ito. Kaya naman, isa sa task ng mga lalaking ito ay maging exemplary at i-guide ang iglesia kung paano gawin ang ministry na ito. No wonder they are people of good reputation. Kailangang kilala sila ng mga taong mapagkakatiwalaan, someone na pwedeng sundan ng maraming mga tao, because isa sa magiging function nila is to lead people how to do this ministry. Kaya naman, hamon itong lahat sa atin, deacon ka man o hindi. Hamon ito na maging willing na assistants ng buong iglesia, lalo na ngayon na relatively meron tayong paglago sa iglesyang ito. We need this kind of servants right now. Ang tanong is, are we willing to adjust like these men? Are we willing to volunteer ourselves? Do we have that desire to fill up the gap? Do we want to be yung katulad ng mga taong ito na tutulong para makausad ang iglesia at lumago ang bawat isa sa atin? So the question for us is, how do exemplary servants become blessings to a growing church? 2 bagay.
they help the pastors with their ministerial priority. And number 2, they help the church with their temporal necessity. Primarily, ito yung gawain ng mga deacons. But we want to apply this sa bawat isa sa atin. After all, we are saved to serve, di ba? Tayo ay niligtas para magsilbi sa Diyos. Nilatag na ng Diyos dun sa Ephesians chapter 2, di ba? Nilatag na yung good works na ating lalakaran. Meron na tayong service na dapat gampanan. And God has given us gifts to fill yung mga pangangailangan na yon. So, number 1, let's tingnan natin ito. They help the pastors with their ministerial priority. Doon sa verses 2 and 4, and the 12 summoned the full number of the disciples and said, "It is not right that we should give up preaching the word of God to serve tables." And then sa 4, "But we will devote ourselves to prayer and to the ministry of the word." So makita natin dito, yung priority ng mga pastors, hindi nila pinabayaan despite sa pangangailangan na ito. Napakadali sa kanila na, sige, iwanan na lang namin yung pangangaral. Total, nakakatikim na kami ng hagupit. Nakakatikim na kami ng pagbabanta ng aming mga buhay dahil sa pangangaral. Pwede, sige, maglingkod na lang kami. Total, lumalago na kami. Pero hindi. Ang pinangalagaan pa rin nila is, sinabi nila, it is not acceptable. It is not acceptable for us, and it's not acceptable in the sight of God na pabayaan ang gampanin na ito. So the apostles laid the problem. They saw a conflict between their calling to preach and the responsibility for food distribution. Nagkaroon ng conflict. Sinong gagawa nito? Hindi namin pwedeng pabayaan ito para lang punan yung pangangailangan na ganito. So, parehong mahalaga at legitimate na ministry ang dalawang ito. At hindi nila tinitingnan na mataas sila, yung mga apostol kami, ba't kami bababang ganyan? Hindi nila sinasabing ganon. At hindi nila sinasabing maliit na bagay para sa kanila ang pag-wait sa table or pag-serve sa table or pamamahagi ng benevolence. Sabihin na natin ganon. Pero dahil sa panawagan ng Diyos sa kanila, yung commission ni Kristo sa kanila, tinuring nilang hindi tama na iwanan ang pangangaral para makapagsilbi sila sa mga widows. Literally, hindi ito acceptable sa Diyos. Yung kanilang word, literally, hindi ito acceptable sa Diyos dahil sa kanilang panawagan. They are called to preach and teach the resurrection, the gospel, the Lord Jesus Christ, at yung newness that are in the Spirit. So, kinakailangan nilang ipangaral yon. Pero alam nila na hindi rin dapat mapabayaan ng benevolence ministry sa mga widows. Kaya they look for a solution. And the solution are these 7 competent men. At inexplain nila sa verse 4 na ang layunin, bakit nandyan yung 7 na yan, ang layunin is, ito ay para ilaan nila ang kanilang lakas sa primary ministry nila. And that is prayer and preaching. Preaching the word. So bakit merong ministers? It is because kinakailangan magampanan ng mga primary workers ng iglesia ang kanilang gampanin, which is prayer and the ministry of the word. Kaya pala merong mga workers, may mga deacons, kaya pala merong mga ganitong mga gampanin at mga tao na gumagawa sa gampanin na yan. It is because kinakailangang hindi, ma-pre-off na yung energy ng mga nagmi-minister ng word para na hindi na nila intindihin ang mga bagay na ito, makapag-focus sila sa gawain na pinakamahalaga. And that is the preaching and prayer. In other words, mahalaga ang papel ng mga exemplary servants para magampanan ng mga leaders ang kanilang pangunahing gampanin ng pananalangin at pangangaral. And that's the point. The ministry of exemplary servants helps the pastor to focus on their primary mandate of talking to God
and speaking the word of God for the congregation. They're the one na nananalangin para sa atin, kinakausap nila ang Panginoon on our behalf. Hindi sila mga priests. We can go directly sa Diyos, pero ang pangunahing gawain talaga nila is to pray for us, to pray for the ministry, to pray doon sa kanilang paghahanda ng kanilang sermon, and then to prepare a sermon for us. So, kaya pala merong mga workers ang iglesyang ito para makapag-focus yung mga pangunahing nagmi-minister sa atin sa Word of God. Sa likod ng successful ministry ay ang isang praying minister. Naniniwala tayo ng prayer, it avails much. Lalo na kung ang prayer na ito is from the man of God na nagmi-minister. At yung success ng ministry hindi sa galing niya. That's why he need to pray. Napakahalaga ng prayer, lalo na sa isang pastor. Lahat ay dapat mag-umpisa at matapos sa pananalangin. Bago niya gawin ang isang bagay, mananalangin. Pagkatapos, iko-commit pa niya ito sa Panginoon. Hindi pwedeng hindi pwede yung multitasking na, kumbaga yung prayer habang, kumbaga, dami kong gagawin. Sige, magpe-pray na lang ako habang nagtusisipilyo, habang naliligo, habang gagampanan ko itong ibang mga gampanin na ito. No, he needed to devote time to really be praying. Pero, pwede itong gawin ni Kristo, kaya ni Kristo na mag-multitask, na may ginagawa siya habang nananalangin, di ba? Pero isinet niya yung example na pumunta sa isang solitary place at doon magkaroon siya ng communion sa Diyos. Kaya makita natin, yan ang sinunod ng mga apostol, yan ang sinusunod ng mga apostol. Alam nila na ang panalangin ang nagbibigay buhay sa ministry, kaya hindi nila ito pwedeng ipagpalit sa ibang bagay. Napakahalaga ng prayer, ngunit ito ang pinaka-neglect na gawain ng isang mananampalataya. Kaya kung may pastor tayo na pinaprioritize ang prayer life niya, prayer time niya, do all you can to be of help para hindi na niya alalahanin pa ang ibang bagay, para magampanan niya pa rin yung pananalangin. Ito yung sinasabi dito. Dahil ang pangunahing gampanin ng pastor ay ang pananalangin at makita mong ginagampanan nyo ng pastor, anong gagawin mo? Bibigyan mo pa siya ng maraming mga problema, ng ganitong mga task na hindi naman para sa kanya. Kailangan tayo na yung pumuno ng bagay na yon. And then, ang preaching naman, ang essential mark ng iglesia. Do you believe that? Ito yung essential mark ng iglesia. Yung preaching, ito yung nagsasabi na totoo ang isang iglesia. Yung biblical preaching, yung expository preaching, preaching that expounds at na pinapakita si Kristo at yung biyaya niya. Ito yung essential mark ng iglesia. Alam ng mga apostol na kung hihinto ang pangangaral, ay mamamatay ang iglesia kalaunan. No? Listen kay Tony Merida dun sa kanyang preaching, yung kanyang commentary sa Acts, yung Christ-centered expository. Dito is, makita na, sinabi niya, giving people food is a great idea, and it's a biblical idea, but without preaching of the gospel, the church will quickly dwindle down to no one. Homeless shelters and food pantries are great things the body of Christ should support, but what gives the church its identity, what keeps it on its mission, is the preaching of the gospel. Ito ang pinaka-primary. So, hindi kailangang sabihin mas mababa ang bagay na ito, pabayaan na ito. Kailangang gampanan yung bagay na ito, pero hindi namin ipagpapalit pa rin, hindi namin pababayaan ang pangangaral because it will keep the church moving. Mga disciples ang mga taong ito, ibig sabihin mga tagapakinig.
mga learners ito. There must be someone to teach them and to preach to them yung mga kalooban ng Diyos at hindi pwedeng huminto. So, hindi po ito yung gusto lang nilang mangaral dahil sa tingin nila mas madali ang pangangaral. Kumbaga, hindi ito yung ang tingin nila sa pangangaral, yung trabahong tamad na mangangaral lang, mangangaral lang, mangangaral lang. Yung context nito, mahirap yung pangangaral dito kasi actually mas madali pa pong mag-serve na lang sila kaysa sa mangaral. Kasi nangangaral sila, biruin mo araw-araw, tapos buong araw sa mga palengke, sa synagogue, at sa mga bahay-bahay. Kung saan sila pumunta, mangangaral. Hindi naman lahat inspired yung kanilang preaching eh. 'Di ba? Yung iba lang na nasulat dito, we believe na inspired ito, na directly binigay sila nilang Panginoon bilang revelation sa kanila. Most of them, yung pangangaral nila is kinakailangan talagang pag-aralan. They needed to search their Bible sa Old Testament para lang may maipangaral. So hindi lang sila mga apostol na may superpower from the Holy Spirit. They really are mga ordinary men na kailangang mag-labor, pero mas pinili pa rin nilang mag-labor kaysa mag-serve na lang sa table. And then tapos may mga banta pa ng persecution. Daladali nila yung mga latay na mga hagupit na tinamo nila nung last chapter. Kaya ang easy option sa kanila, iwanan na lang nila ang pangangaral at mag-serve na lang sila sa mga tao. Total, napakarami naman na nila. Pero ito yung katotohanan eh. Ito yung alam nila. Kinumission sila sa isang napakalaking gawain. Global mission ang kanilang goal. Mas marami pa dito sa 20,000 na people na ito ang kailangan maligtas from all over the world. And they are on it. Kaya hindi nila pwedeng ihinto ito. Nandun yung devotion nila to fulfill yung kanilang commission from the Lord Jesus Christ. They are devoted sa kay Hesus Kristo. Alam nila ito. They wanted to devote themselves to Christ and His commission. That's why it is important na may ibang gumawa ng mga ibang bagay sa ministry. We need men who also knows the value of prayer and ministry of the Word to help the pastor on this ministry. So, sino mang nagmi-minister dito na hindi sa ministry of the Word, kinakailangan maintindihan natin yung value ng pinaka-importanting ministry ng Iglesia, and that is the preaching of the Word of God. Mas magagampanan mo ang yung ministry ng maayos kung naiintindihan mo, this is in contribution to the overall, yung focus ng ating ministry, and that is preaching Christ sa ating mga pulpito. So, as a challenge, show your high regard in the pastor's praying and preaching ministry by being faithful in whatever ministry you have. Maging faithful ka, anuman yung ministry na meron ka. And that's one way to support the preaching ministry of a pastor. Mataas ba ang tingin mo sa ministry ng pananalangin na pangangaral ng pastor? Kung sa tingin mo ay yung pangangaral ang pinakasentro ng ministry ng ating iglesia, pwede mo itong suportahan. Hindi sa pag-aspire na mangaral, kung hindi ito ang calling mo. Hindi sa pag-aspire na maging pastor, kung hindi ito ang panawagan mo. Kundi gampanan, yung kaya mong gampanan. Whatever it is. Kung wala kang gift ng teaching at preaching, malaki pa rin ang magagawa mo para sa ministry ng pangangaral. Gampanan mo lang yung ministry na mayroon ka ngayon. Kung giver ka, magpakatapat ka sa pagbibigay. Kung service ang gift mo, ipagamit mo ito sa Diyos para sa mga nangangailangan na members. Kung nandun ka sa multimedia, nasa tech team ka, huwag mo nang hayaan na ang pastor pa magintindi, ano yung flashers, ano yung ganito, ano mga ganon. So, gampanan na natin ng maayos ito. Kung admin ka, cleaner, usher, greeter,
kasama sa finance team, food committee, petchers, presiders, scripture reader, anumang service ministry, gawin mo ito in support to the most important ministry ng iglesia, and that is preaching. We're not elevating the pastor here. We're elevating the ministry. After all, they are servants also. We need to recognize yung kanilang labor at yung kanilang, we need to give due respect dun sa honor na meron talaga sila. But at this time, we want to elevate yung preaching at yung ministry nila. And we need to support them in whatever ministry that we can support. Kung mercy ang gift mo, ay gamitin mo ito para i-identify at abutin yung mga nangangailangan nating mga members. Kung ang gift mo ay teaching at Sunday school teacher ka or preacher ka, gawin mo ito ng buong sigasig para hindi na ito intindihin ng pastor. Make sure hindi na rin tayo kumbaga make sure din na tayo ay nananalangin para sa pangangaral at ganun din para sa ating mga ministries. At ganun din gawin nating available at attentive ang ating mga sarili during preaching. Kahit na may ministry ka during preaching, whether nasa tech booth ka, kailangan mo mag-prepare ng meal after the preaching, kinakailangan maging available pa rin tayo in support sa ministry ng preaching. Kinakailangan attentive, nandito pa rin tayo, focus pa rin sa pangangaral, whether may iniintindi kang ibang bagay na kailangan mong gawin after the preaching or during the preaching. So, reminder ito sa mga nag-ministry, sa tech, sa food, saan man ito, we need to make ourselves available sa preaching ministry in support of that important ministry na ating gawain. That's one way to support the ministry of the Word. Namnamin mo ang pakikinig mo ng expository preaching, lalo na nai-realize mo, hindi lahat expository preaching ang napapakinggan. Namnamin mo si Kristo, lalo na, alam natin, karamihan ng preaching na lumalaganap ngayon is, do this and do that. Wala na si Kristo, wala na yung biyaya ng Diyos, puro mga self-help. Pero naririnig mo dito, si Kristo ang biyaya niya. Naririnig mo dito, hindi ikaw ang bida, si Kristo ang bida. Namnamin mo si Kristo, na naririnig mo every time na nakikinig ka ng salita ng Diyos. And then also, give encouragement to the preaching ministry ng pastor by appreciating yung mga sermons, yung mga teachings na binibigay niya sa atin. This is giving due respect to whom respect is due. Honor to whom honor is due. Kung nagampanan ng preacher na ipakita si Kristo na kapag commune ka, pakita mo yung encouraging, yung appreciation mo sa ministry niya. Kung member ka ng iglesia at wala ka pang ministry, alamin mo ang gift mo kasi binigyan tayo ng Diyos ng kaloob para magamit sa iglesia. Ipanalangin mo sa Panginoon na makita mo yung kaloob na yon at hilingin mo yung desire na magamit yon for the edification of the church. Kung preacher ka, ito yung isa sa magandang application dito. Kung preacher ka, make sure that your ministry is bathed in prayer. Make sure na yung preaching ministry natin during the preparation and even sa delivery, ito ay nakababad sa panalangin. Huwag kang umasa sa galing mo, kundi sa lakas at wisdom ng Diyos. Hilingin mo palagi ang gabay at illumination ng Diyos in your preparations. At sa ating lahat, nawa ay magsama-sama tayo, magkaroon tayo ng willingness to adjust. Katulad dito, hindi lang ang pastor ang nag-adjust, even the congregation, even yung mga nagre-reklamo, they were willing to adjust just to fill yung gap. At bilang mga iglesia, we need to be like this, willing to adjust para mapunan ang gawain ng iglesia para makapag-focus tayo sa pinakamahalaga. Makita natin si Kristo. Pangalawang bagay, they help the church with their temporal necessity. Sa verses 3, 5, and 6, basahin ko na lang dire-diretso.
3 to 6. Therefore, brothers, speak out from among you 7 men of good repute, full of the Spirit and of wisdom, whom we will appoint to this duty, but we will devote ourselves to prayer and to the ministry of the word. And what they said pleased the whole congregation, and they chose Stephen, a man full of faith and of the Holy Spirit, and Philip and Prochorus and Nicanor and Timon and Parmenas and Nicolaus, a proselyte of Antioch. These they set before the apostles, and they prayed and laid their hands on them. So the apostles ordered the church to choose 7 competent men who would pass the qualifications. So may qualifications na kailangang mapasa. Kumbaga, pumasok sila dun sa qualification. Una, they must be of good repute or good reputation kasi they will lead the congregation in this service. And then para pumasa din sila sa scrutiny at saka sa boto ng iglesia, hindi magiging divided ang iglesia, they must be people of good reputation. And then full of the Spirit. Ito mga taong ito, sa kanilang buhay, evident ang pagkilos ng Holy Spirit at naroon yung bunga ng Holy Spirit. So, and then yung full of wisdom. Bakit? Kasi kinakailangan marunong sila para makapagbigay ng good judgment kung sino at papaano gagawin yung benevolence ministry. Sino yung kanilang bibigyan? Magkano kay ganito? Magkano kay ganito? Kinakailangan magkaroon sila ng wisdom. So, at ibig sabihin ng full of wisdom dito, it implies na dapat they are communing doon sa source ng wisdom. Sino yun? Si Jesucristo. He is the source of wisdom. Kinakailangan, dahil si Kristo ang source ng wisdom, ibig sabihin, dapat may taimtim na communication or communion sila kay Kristo na source ng wisdom. So nagpapakita ito na kahit na physical at temporal lang ang ministry na gagampanan nila, they will be serving tables at gagamitin nila yung kanilang mga kamay. Pero kahit na ito ay physical, ito ay hindi lang physical na ministry, it is a spiritual ministry. It involves people whom they will serve and people whom they will appoint to help them. So may mga souls na kailangan nilang ma-influence. So ibig sabihin, what's the point? Exemplary servants are spiritual men who wants to serve and shows others how to serve. Mga spiritual men ito, hindi nila tinitingnan yung kanilang mga ministering mababa. Tinitingnan nila ito with dignity. At tinitingnan nila ito with gravity na kinakailangan nila, they needed to be wise enough, they needed to be spiritual enough to do this ministry. Kasi meron silang benevolent at serving heart na katulad ni Kristo. They may be volunteers with no pay, pero ibibigay nila ang buhay nila sa ministry, hindi dahil gusto lang nila ng gain. Hindi lang nila gusto ng popularity. Yun yung mga physical na mga tao na ang focus physical lang. Gusto nila ng fame. Gusto nila ng popularity. Gusto nila ganito. Meron silang privileges. Pero mga taong ito, volunteers with no pay, but they are giving their lives to the ministry. Why? Because they're driven by the Holy Spirit. Hindi sila driven by emotions, kundi ng banal na Spirito. Ibig sabihin na hindi sila nanlulupaypay kahit na walang appreciation or compensation. At kahit na merong criticism, hindi sila ganong nasasaktan. Nagpapatuloy pa rin sila, hindi sumasama ang loob. They're not quarrelsome. They are peacemakers. They are shock absorbers, actually. Sila nga ang dahilan kung bakit hindi na-split ang Jerusalem Church, di ba? Yung mga deacons, primarily, they are peacemakers. They are shock absorbers. Sila yung peacemaker ng iglesia. Ganon din tayo na mga nag-minister. At dahil dito, sila ay huwaran din ng iba para sundan at sundin. Ganito si Kristo na dakilang deacon. He is full of compassion. He provided food for the 5,000, di ba? He washed the disciples' feet. And he became a servant and became obedient unto death, even death on the cross. He served you and me. He gave His life for us.
Siya ang greatest example natin ng service. Kaya anumang service na meron ka ngayon, exhausted ka na ba? Hirap ka na? Compare mo yan sa ginawa ni Jesucristo and it will all fade away kung ikukumpara mo ito kay Kristo. Kaya doon ka tumingin sa sakripisyo ni Kristo, sa ginawa niyang service sa iyo, para yung service mo ay maging spiritual at spirit-led, at kahit anumang discouragement, magpapatuloy ka. So as a challenge, even though your ministry is physical, ask for the Spirit-inspired wisdom in the performance of it. Magkaroon ka ng prayer na ganito, Lord, bigyan mo ako ng inspiration ng Holy Spirit. I-guide ako ng Holy Spirit. Bigyan ako ng wisdom. Paano ko gagawin ang mga bagay na ito? Be prayerful in your performance. Pray that God will guide your steps and your heart. Hindi lang yung step mo, pati yung motive mo, bakit mo ito gagawin. Keep on meditating on the Word of God para maging biblical at wise yung decisions mo sa ministry. Be like that someone na tao na he meditates day and night, na hindi siya nauubusan kahit na tuyon-tuyo na, wala ng wisdom ang lahat ng mga bagay, pero siya full of wisdom pa rin. Maberde pa rin, para siyang puno. Parang puno na puro leaves, dahil para siyang puno na nandoon sa batis, meron siyang nasisip-sip na nutrients from the Word of God. Ganon din sana tayo, na maging, kahit na tayo nandito sa ganitong ministry, na hindi naman teaching ministry, you still need wisdom for that. Kaya kailangan pa rin tayo magbasa ng Biblia to get wisdom at maging wise sa ating mga decisions sa ministry. Ito pa yung isang bagay, avoid sins para magamit ka ng Diyos. Kung may kasalanan ka ngayon, repent of it immediately and do not do it again. Repent of it. Kung meron ka kasalanan ngayon, it is necessary na maging holy ka kung gusto mong ma-lead ng Holy Spirit. You want to be used by God mightily, you live a godly life. Hindi po ito moralism, kundi biblical. Di ba sa Hebrews 12:14, make every effort to live in peace with everyone and to be holy. Without holiness, no one will see the Lord. Without this holiness, kung ang buhay mo characterized ng kasalanan, paanong pananahanan ka, paanong Holy Spirit hindi mo magigrieve? Paanong ang Holy Spirit gagamitin ka? Kaya kung gusto mo na maggamit talaga mightily sa iyong larangan, anumang ministry yan, maging fruitful ang ministry mo, iwasan mo yung kasalanan, you live a holy life because you're the temple of the Holy Ghost. Kapag yan ay dinedefile mo palagi yung katawan mo, you are just quenching the Holy Spirit. You're missing the power of the Holy Spirit sa buhay mo. Kaya hindi moralism na lumayo ka sa kasalanan at gagamitin ka ng Diyos. This is biblical. You want that? I want to challenge you. Get rid of those sinful acts, yung mga sins na pinapangalagaan natin, at makita mo how you can be used sa mas malalaking mga gawain, sa mga gampanin. Paano ka magiging fruitful sa ministry na meron ka ngayon? So when Christ became man, ganito si Kristo, di ba? When Christ became man, naging fully man siya, naging truly man siya with all the frailty and limitations of man. Pero nagawa niya ang lahat ng kanyang ministry with flying colors, not because of His person only. Hindi doon sa kanyang kakayanan, kundi nagpasakop siya sa Holy Spirit dahil naging tao siya. Kinakailangan niya matutunan ang lahat ng bagay. Kailangan niya lumago in wisdom. Kailangan niyang pag-aralan ng ibang mga bagay. Kailangan niyang matutunan ng mga bagay at nagawa niya ang lahat ng kanyang ministry just because dun sa kanyang pagtap, dun sa power ng Holy Spirit. Kung siya ay Diyos, nagawa niyang
mag-submit sa power, gamitin ang power ng Holy Spirit, sino tayo at anong kayabangan meron tayo na with all the frailty and with all the sin, yung sinful capacity natin and with all yung kahinaan, yung ating yung katamaran na meron tayo sa ating mga sarili, hindi tayo aasa sa Holy Spirit. Umasa tayong lahat sa Holy Spirit no matter how mundane o how physical or ordinary yung iyong ministry. Spiritual yan dahil yan ay bumubuo at nag-e-edify ng iglesia. Kumbaga, that builds up the church, whatever it is. When Christ became man, He became a truly man with all the frailty and limitations. He did all His ministry in the power of the Holy Spirit. Kaya tumingin tayo sa Kanya at sundan natin ang yapak niya. Sundan natin. Ang pag-asa natin ay si Kristo at kung umasa sa Holy Spirit, ang pag-asa din natin ay ang power ng Holy Spirit. Kaya sama-sama tayo. Let's adjust and let's tap on the power of the Holy Spirit. As a conclusion, prioritizing preaching and not neglecting service reduce conflicts and grows the church. Let's pray. Lord, we are grateful for the things that we have heard. Tulungan mo kami to be a church that willing to be to adjust biblically and wisely according sa pangangailangan and according sa guidance mo sa amin. Tulungan mo kami na hindi lang 7 sa amin ang kumikilos. Tulungan mo kami na lahat kami gampanan yung aming mga gampanin sapagkat lahat kami may kaloob na binigay mo sa amin. At ang pakay nito is magamit para sa building up of the church. Kaya tulungan mo kami na maging focus sa ganitong gawain at nawa ang iglesia namin patuloy na lumago. At kung may mag-a-arise pang mga pangangailangan, help us, Lord, to be sensitive. And help us, Lord, to be filled with your Spirit, to be guided by your Spirit. At patawarin mo kami sa mga pagkakataon na nagiging passive kami at hinahayaan na lang namin someone is filling the gap at siya nagiging exhausted na sa lahat ng pag-fill na yon at hindi kami tumutulong. Nawa ay tulungan mo kami na maging mapagmahal sa kapwa namin and even sa ministry and of course, mapagmahal sa inyo. Salamat po, dalangin namin ang bagay na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.